Convoy, oh! Isa. Dali! Halika, bilis na mo! Bilis ka na. Kunin mo! Sige. Chairman Kang! Congressman Kang, inasahan niyo bang development na ito? Congressman, anong masasabi niyo sa mangyayaring ito? Oo nga po, Congressman. May mensahe po kayo sa kanya? Congressman. Oo nga po, Ano po Kang. masasabi niyo po, sir? Miseo, ito na ang katapusan ng larong ito. Hindi ako sumasang-ayon sa sinabi mong yan. Chairman Kang, hindi pa ako natatalo sa laban. Kahit na tinalikuran ako ni Congressman Min, alam kong nasa likod ko pa rin ang buong bayan. Gusto kong sabihin mo sa akin ang totoo. May kinalaman ka ba sa pagtalikod niya sa akin? Nung nagsanib kayo ng Congressman Min, nakita ko ng ganito rin ang mangyayari sa inyong dalawa. Pangako sa mga mamamayan ang pagsasama namin. Sa sinabi mong yan, para mo na rin binaliwala yon. Yun ba ang palagay mo? Pero para saan ba ang pagtutulungan ninyong dalawa? Ginawa niyo yun para manalo laban sa akin. Di ba? Magkaiba na ang political visions at aspirations nyo kahit sa simula pa lang. Pero para lang manalo ka sa eleksyon na ito, pinili mo pa rin na makipagtulungan sa kanya kahit nangangahulugan nyo ng panluloko sa mga butante. Kung ganon, mas malala ka pa sa akin. Ingat ka sa pananalita mo. Kaya ako nakipag-isa kay Congressman Min dahil ayoko magkaroon ng mga inosenteng biktima kapag ikaw ang naging presidente. Nung nagsanib kami, maraming sumuporta sa aming mga tao. Kung may kinalaman ka sa ginawa niyang pagbawi ng suporta sa akin, hindi ko na rin yung ikagugulat. Pero hindi basta-basta palalampasin ng taong bayan ang katusuhan mong pinakita. Makikita mo ang resulta ng ginawa mo sa boto nila. Miseo! Sandali lang po. Ano po masasabi niyo tungkol sa pagbawi ng suporta ni Congressman Min? Honestly, hindi ko alam kung bakit ako tinalikuran ni Congressman Min, lalo kung kailan malapit na ang botohan. Ang alam ko lang ngayon, hindi ko na maibabalik pa ang pagtitiwalang ibinigay ko sa kanya. Ano man ang mangyari simula ngayon, hindi na ako makikipagkasundo pa sa kanya kahit kailan. Ikinalulungkot ko ang pagsira ni Congressman Min sa pinangako niya. Humihingi ako ng tawad. Sa lahat ng mga tao na umaasa sa pangakong yon, pasensya na kayo. Sa lahat ng nagawa niya. Siguradong malaki yung magiging epekto ng nangyari sa presidential election. Kaya dapat abangan ang magiging resulta bukas. Si Maureen Seo ay pumunta sa bahay ni Congressman Min para makipag-usap sa kanya. Ngunit hindi naman siya hinarap ng kongresista. Samantala, si Victor Kang naman ay nakapasok na sa tahanan ni Congressman Min at kausap na ito. Okay lang yan, Maureen. Pabayaan mo lang yung mga yan. Dahil kaya mo yan. Gusto ko kayong pasalamatan dahil sa ginawa niyong desisyon para sa bansa. Ang pasyang yun ay matagal kong pinag-isipan. At yun ang pinakamahirap sa lahat ng aking naging pasya. Alam ko yan. Pero tama ang naging pasya ninyo, Congressman. At may susulat to sa kasaysayan. Sa tingin ko, sa iyo na nakasalalay ang itatakbo ng karir ko sa politika. Nakadepende ang aking buhay sa pagkapanalo o pagkatalo mo. Maniwala kayo. Ako ang magiging presidente. Dahil doon, maiintindihan na ng mga tao kung bakit akong pinili ninyo. Kaya huwag kayong mag-alala. Binawi ang suporta? Malaking pagkakamali ang ginawa ng Congressman Min. Dahil po dito, lumaki ang posibilidad na si Victor Kang ang mananalo sa halalan. Ang isip ng bayan ay parang karagatan. Madalas ay tahimik lang ito. Ngunit kapag hinipan ito ng hangin, wala nang makapipigil pa sa malaking alon nito. Kung ganon, mauulit ang nangyari noon? Marami ng politiko noon ang hindi nagtagumpay. Dahil sa pinagwalang bahala nilang opinyon ng taong bayan tungkol sa aksyong ginawa nila. Pinapangako ko, ako, si Victor Kang, kandidato ng People's Friend Party, ang mananalo at magiging pangulo. Ako ang pipiliin ng bayan dahil alam nilang lahat na ako magdadala sa kanila tungo sa magandang bukas. Ngayon pa lang gusto ko malaman ninyo na natutuwa ako sa pagpili niyo sa akin bilang pangulo. Maraming salamat. President Victor Kang! President Victor Kang! Alam niyong lahat, ang ginawang pag-atras ni Congressman Min. Nangangahulugang wala na ang unification na ipinangako namin sa inyo. Pero kahit wala na ang suporta niya, hindi pa rin ako uurong sa labang ito. Muli, ipinaalala ko sa inyong lahat. Sa pagboto ninyo, isantabi niyo muna ang kasikatan at pangalan.
Ang dapat niyong bigyan ng importansya ay ang plataforma sa politika. Isama niyo na rin, pati ang track record. Ang 1,000 patak ng tubig nakakabuo ng malawak na dagat. Magdudulot ng pagbabago sa bansa ang bawat isa sa boto ninyo. Mag-isip kayo ng mabuti bago bumoto. Ipakita ninyo sa mundo na kaya niyong baguhin ang bansang ito. Yun ang daan. Para makita ng lahat na ang tao ang dapat na masusunod sa pagpapatakbo sa isang bansa. Maraming salamat.